Sakto sa deadline nitong March 16, sumagot na po ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara. Hiniling niyang ibasura ito. Narito po ang report ni Marian Enriquez. 15 pahinang sagot o answer ad cautelum ni Vice President Sara Duterte. Hinihiling nitong ibasura ng Kamara ang dalawang reklamong impeachment na inihain laban sa kanya. Wala raw kasi itong pinagkaiba sa Articles of Impeachment noong 2025 na dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Nilabag din daw ang karapatan sa due process ng bise. Giit pa nila, meron din umanong double standard sa pagtingin ng impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung ikukumpara sa paano inaksyonan ang mga reklamo laban sa bise. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pagdetermine ng sufficiency, inform and substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating dalawang Pangulo. Wala rin daw paglalatag ng ultimate facts sa mga reklamo kaya wala silang masasagot dito. Ang sa atin, sinasabi natin na hindi po naglalaman ng ultimate facts yung mga complaints na naihain laban sa Vice Presidente. Kaya po sa totoo lang, wala tayong maisasagot sa kanila. Wala pang sinasabi ang abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa kung dadalihin nila ang issue sa Korte Suprema. Hindi pa rin naglalabas ng pahayag ang House Justice Committee. Pero ang isang miyembro nito na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, sinabing bigong sagutin ng tuwiran ni VP Sara ang mga akusasyong inihain laban sa kanya. Sa halip daw na direktang sagutin ang mga aligasyon, sinubukan pa raw nilang hamunin ang impeachment proceedings batay sa nakalilito nitong interpretasyon sa due process at ultimate facts. Ginit din ni Ridon na malinaw sa reklamo at supporting documents na may paglalatag ng ultimate facts kaugnay sa maling paggamit ng confidential funds ng bise, pagbabanta sa buhay ng presidente, first lady at dating House Speaker, unexplained wealth at paglabag sa requirements ng statement of assets, liabilities and net worth. Sa Miyerkules nakatakdang magpulong muli ang House Justice Committee. Naunang sinabi ng committee chairperson nito na si Jervy Luistro na may 3 araw para mag-reply sa sagot ng bise ang mga complainant at 3 araw para sa rejoinder ni VP Sara. Unang target ng komite na muling mag-convene sa April 8 para talakayin kung sufficient in grounds ang reklamo laban sa bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.